O ngayon naman no, mga bossing, sige, iwanan na natin yang si Bong Suntay. No, mukhang mapapalo na sa wet po nung kanyang esme yan. Ngayon ho, mga kababayan, naku ha, eto po. Dumako tayo doon sa 18 Marites, mga bossing. Nako, meron ditong sinasabi si Ombudsman Boying Remulla, mga kababayan. Remulla, 6 sa 18 ex-marine in bribery exposed are facing murder raps. Putik na yan. 6 sa 18. Sige nga, basahin natin dito. Sabi, Ombudsman Boying Remulla on Thursday said that 18 individuals representing themselves as former Marines were acting for political effect, no? Noting that while several signatories are no longer in active service, 6 were charged with murder. Saan ba kasi pinagkukuha itong mga 18 Marites na ito, mga kababayan? Yung tipo bang parang oy, ilang kayo dyan? Tambay kayo, wala kayong ginagawa. Ali kayo. Dapat kayo sa amin. Bakit ano po gagawin? May trabaho kami bibigay sa inyo. No? Sabi ni Shiro Kansaki, 6 sa 18 sardines. Mga mamamatay tao. Yan ho yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Facing murder raps. Delikado pala ito. Baka mapikon sa atin itong 18 mga Marites na ito. Ano po? Kasi parang itong mga ito, parang mga tambay lang sa kanto na nagiinuman. Oy, wala kayong ginagawa. Ali kayo, lapit kayo dito. Meron tayong gagawin. Ano po, pupunta tayo doon, magpapapreskon tayo. Ano po gagawin doon? Wala lang, magpapapreskon lang. Ituturo nyo na nag-deliver kayo ng pera doon kay Bongbong Marcos. Di ba? Parang ganun lang ho. Parehas ng itsura noong si Orly Gutesa. Sabi ni Benzer, simula pa lang, kalokohan na sa daming beses ng deliver, hindi alam anong barangay yung Malacanang of the North. Totoo yan. Pag ikaw magde-deliver, ikaw ang driver, ano mong unang hahanapin mo? Yung mismong address. Kung anong barangay. Tapos sila hindi nila alam. Tapos meron tinanong doon sa kasamahan nila, no? Yung laging nakawaway na sombrero, nakaganon, yung nakapang parang pang ano ba yun? Pang magsasaka o waway tawag namin doon eh. Tinanong, saan kayo nag-deliver ganito? Aba, hindi nakasagot, ipinasa ho, mga kababayan. Baka siguro eto, mga napangakuan na kapag ka na-i-bail natin, no? Pagka na-i-bail natin, napalabas natin ang dating Pangulong Duterte, at tapos na-issuean natin yung ICC, sila Trillanes, etc. At tapos napaupo si Sara Duterte, yung mga kaso ninyo, burado na yan. Tanggalin na natin yan. Baka ganun ang kapalit. Di ba? Baka ganun ang kapalit dito. Kaya po, itong mga 18 Marites, mga bossing, sige, sama na. Ngayon mga nagtatampo, merong sinasabi mga kababayan, yung 18 Marites ano sabi dito? Eto daw mga boss, nasan yung 18 Marites? Nasaan po iba? Hindi. Sorry, mukhang hindi na yata 18. Bakit? Ilan na lang to? Nasaan po iba? Sinecure nila yung sarili nilang pamilya, sir. Anak ng puta, hayop! Ibang klase makasagot. Sinecure nila yung kanilang mga pamilya, sir. May pagbabanta na naman ba sa buhay ninyo? Bakit parang si Maharlika, may inexpose daw dati, may banta sa buhay niya. Hanggang ngayon, buhay pa din Meron pa daw mga nagpapadala ng mga hitman doon sa labas ng bahay niya. Buhay pa hanggang ngayon. Yung kalbo, si Morales, merong pideya leak. May pagbabanta daw sa buhay niya. No? Pinagbabantaan at balak daw siyang patayin. Hanggang ngayon, buhay pa po. Nawala na lang sa eksena kasi hindi kumita yung vlog, mga bossing. No? Sabi siguro sa isip-isip ni Morales, no?
Ay, eto na, vlogger na ako, magkakapera na ako, kikita na ako ng limpak-limpak dito. Kaso mga kababayan, wala. Biruin mo ba naman, isang taon, laos na yung pideya-pideya leak, yung pa din yata, yung kanyang itinatapik. Ayun, wala nang nanonood. Pati mga DDS, wala na din ho. Parang lahat to, may nagbabanta sa buhay nila. Pero hanggang ngayon ho, mga nakikita natin, buhay. Baka mamaya yung mga kasamahan nyo, tumira sa inyo dyan. Oh. Tapos sabihin, uy, yung grupo, kampo ng Pangulong Bongbong Marcos tumira dyan sa mga yan. Yari kayo dyan. Oh. Bakit, sir? Bakit kailangan? Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang makalagaan yung seguridad talaga namin. Sir, pinagtatawanan lang ho kayo. Ano po? Sir, kung sino ka man, sir, kung sino ka man sa 18 na Marites, manood ka ng social media. Magbasa-basa ka sa comment section. Mababasa mo sa comment section, nagtatawanan sa inyo yung mga tao. Ngayon, sa tingin mo ba, kapag ka nakita ng Pangulo o kung sino man yung tinutukoy nyo magpapayari sa inyo, bibigyan pa kayo ng pansin? Hindi na. Sasabihin at iisipin, oh, putang ina, pinagtatawanan niya ng mamamayang Pilipino, ba't ko papapansinin itong mga ito? Oh. Di ba? Wala na. Hindi na papansinin. Ultimo yata yung ibang mga DDS, nabubwisit sa inyo. Bakit? Kasi kayo, wala naman kayo sinasabi. Puro si Baligod ang nagsasalita. Di ba? Tapos eto, parehas na naman, kesyo daw ho. Sa sitwasyon daw nila, may banta na naman sa buhay nila. Lagi namang may banta, sir. Lahat na yata kayo pinagbantaan. Pero hanggang ngayon, lahat pa kayo, buhay pa. Pamilya po. Hindi na nga pagkandaan siya na medyo langanin sa oras, kaya kami lang yung pulong na maraming salamat po. Sir, bakit? Ano yung threat? May threat? Baka yung ngayon, Para security reason na lang po. may Oh, Usoy, may tanong pa sa inyo. Diyan lang kayo, madami pang tanong, ha? natatanggap na po ba kayo? Okay na po. Direct threat? Uy, Stoy, ba't tumatayo ka na? You, Last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa sarap. Dadalo kayo. Oh, meron pa. Ano kaya yung tinataas nun? Yung isa. Thank you. Maraming salamat po. Sa Senate, gusto kasi nilang humarap, mga bossing. Pero mukhang kapag ka po sa NBI o kaya DOJ sila ipinatawag, mukhang hindi ho to. Mukhang hindi ho mga haharap to, mga bossing. No? Kagaya nung